Salamat Ganda nga po naman ni sa Gigi. hapon na ito and continue to set our hearts, speak to our hearts, Lord, as we hear from Jesus' name we pray. Amen. Amen. So our text for today ay makikita po sa Acts chapter 16, verse 16 to 34. Ito po ay kwento ni Paul at Silas nung sila ay nasa prison. Yan, sila ay nasa kulungan po. Sino po dito nakapunta na ng prison? Nakadalaw, Nakadalaw, yes. Nakadalaw. Yung iba po pinapasyalan, sa Amerika meron tinatawag na yung nasa gitna po. Alcatraz. Alcatraz. Yun po, binabangka po yung mga 15 to 30 minutes po siguro. Sa Pinas? At yung Alcatraz po ay hindi po makaka-escape yung sino man doon. Sapagkat po pag tinatch yung water, ay sobrang lamig. Kahit po summer na time na yan. Dito po, ganun din sa buhay ni Paul and Silas, we'll be talking about unshakable. Sabi mo, unshakable. Unshakable! Hindi ma-shake. Sabi po sa verse 34, thank you po. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Sa mga next po, sabi, she followed Paul and the rest of us, shouting, these men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. So dito po, si Paul and Silas, when they are doing their ministry, bigla po may isang babae na kung saan, itong si Paul at Silas, kung ano yung mga ginagawa nila, noong time na to. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. Verse 20 po, they brought them before the magistrates and said, these men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us. So una po, sila ay inakusahan. Sabi nila, mali yung ginagawa nila. Sabi dito, unlawful sa mga taga-Roma. Then verse 22, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received this order, he put them in the inner cell. Sila po ay nilagay sa pinaka loob-looban na kulungan po. Makikita po natin dito sa ating talata na binabasa. And again, I'm talking about unshakable. Unshakable means unable to be changed, too strong. Katulad ng haligi na nakikita po natin, napakalaki. Minsan para bang, harang lang to, Hindi ko makita yung siya, But actually, it builds a lot of, of importance sa atin. Pagka din sinabing unshakable tayo bilang mga kumilala sa Panginoon, we have unwavering belief in God. Sabi nga po natin, unwavering belief. Unwavering belief. Trusting in His promise. Nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, even sa plano ng Diyos. Alam niyo po, ang plano ng Panginoon, hindi humihinto sa ating buhay. Nung graduate ako, kala ko tapos na yung plano ng Diyos kasi nakagraduate na ako. Babalik pa. Pero hindi po. Doon ko naranasan, may pinapagawa pa ang Panginoon. Mag-mission ka, mag-lead ka ng mga kabataan. So there's a lot of plans. Even po sa buhay nyo, kala nyo po nandito lang kayo sa Hong Kong, pero may plano ang Diyos sa inyo. Amen po, sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Diyos sa'yo. Plano ang Diyos sa'yo. So even in the face of challenges and uncertainty, magre-remain po tayong unshakable. Dito po, sa story na to, makikita natin yung word na the shaking. So what happened to Paul and Silas? They were falsely accused. Again, they are ministering. Sino po dito yung yung nag-pray naman, Lord, nanalangin naman ako Ingin yung dalawa. pero parang walang tugon. Lord, gumagawa naman ako ng tama pero may nangaaway pa rin sa akin.
Sino nang Hindi po aawa? yan yung katabi nyo, no? Pero alam nyo po, di po ba Eto po yun. naranasan natin yun sa ating buhay na, ano po, they were falsely accused. Si Paul and Silas, they're doing good and yun po ay ginagawa nila para sa Panginoon. Pero po, anong nangyari sa kanila? Sabi dun, they didn't bring any trouble. Katulad kung sinabi ng babae kanina, sila daw ay gumagawa ng kaguluhan. Ano po, and then sumunod, they didn't teach unlawful. Ano po, sa totoo lang, yung sinasabi nila, yung tinuturo nila ay salita ng Panginoon at ito po ay totoo. Amen po ba? The real reason is the prophet was gone. Ano po? Bakit inaakusahan ng babae? Kasi wala nang pagkakakitaan yung babae. Kasi po yung babae dito ay manghuhula. Doon lumalapit yung mga tao. Ngayon, sa panghuhula niya, kumikita siya ng pera. Ano po? Eh ngayon, dumating si Paul at si Silas. Wala na. Pinagkakakitaan yung babae. So makita po natin, that's the first thing na nangyari. Ano po? And even in our lives, there are situations that you will be shaken. Tama po. Number 2, they were beaten. Ano po, in Acts chapter 16, verse 22 to 23. Ayan, Acts 16, 22 po. Ano pong ginawa? The crowd joined, hindi lang yung isa. May sumama na. May mga kakampi na yung babae. Attacked against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten. Pagka po yung binasa nyo yung stripped and beaten, Hubaran. po yan. Sino po dito napalo na? Di ba ano pong nilalagay natin sa puwet? Yung mga karton, tama ba? Di ba naglalagay ka ng karton para hindi masakit? Pero sila po walang takas eh. Hinubaran talaga sila. Remember Jesus, nung siya ay namatay sa krus, hindi lang po siya namatay. Before that, grabe yung hirap na dinanas yan. Say, with Paul and Silas, sila po ay hinubaran, and then pagkatapos po doon, sila ay hinampas. Ano po, at hindi po yan yung pamalo na sinturon or walis na gamit ng nanay natin. May hook po. Sakit. Masakit po ba yun? Yung bakal lang po ng bed, masakit. How much more merong hook? Ano po, pangalawa po yan na kung saan naranasan nila Paul and Silas. Sumunod po, they were put into prison. Ito po siguro yung lugar na ayaw ko din pupuntahan. Ano po, malungkot. Ano ba po pagka nakita nyo ang prison? Walang freedom. Wala kang kalayaan po, ano? Nung nag-Alcatraz po kami, talagang yung bed, ito po yung bed, hindi ko pumapakita yung picture, pero ito yung bed, ito yung CR ng mga prisoner ng time na yun. At nung habang yung tourist guide doon sa Alcatraz, sabi, ginagawa nila yung maraming paraan para maka-escape sila. Ano po, kasi yun yung sitwasyon po nung time na yun. So they charge the jailer to keep them safely. At alam niyo po, hindi lang sila napapunta sa prison ng time na yun. Nandun po sila sa pinakaloob. Or sa Tagalog po, yung iba, binabartolina. Tama po, ano? They were put into prison, nakabartolina sila, nasa inner cell, ano po, matinding, pagka po din sinabing ikaw ay nasa inner cell, matindi yung ginawa mong kasalanan. Siguro, iyon po yung nangyari na they secured their feet in the stocks. Nakakulong ka na sa pinakaloob-loob. Pagka po sinabing they secured their feet in the stocks, yung paa po, may hindi lang po gahos eh. Yung time po na yun, kahoy po na sobrang bigat. So imagine, meron kang gahos sa kamay, tapos meron ka pa. So kinulong ka na, kinulong ka pa. Ano, gano'n yung sitwasyon ng time na yun. So, mahirap po ba yun? Sobrang hirap, ano po. At pagka po binasa natin sa verse 27, dito po natin na makikita na sobrang hirap ng sitwasyon nila. Verse 27, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself. Ito po, konting forward lang ako.
Ang nangyari po doon sa, dahil po mamaya, di ba, yung full story nito, nanalangin sila, nagpuri sila sa Panginoon, at nagkaroon ng earthquake. Pero po, gusto ko makita na sobra yung sitwasyon nung nangyari sa kanila. Bakit? Sabi nung jailer, magpapakamatay na lang siya. Kasi po, ang order noon, kapag nakawala yung iyong binabantayan na kakulong, ikaw ang papalit doon. So, ibig sabihin, magpapakamatay na lang ako kaysa ako mapunta sa sitwasyon niya. Kasi sobrang hirap. Ito po yun, makita natin because he thought the prisoners had escaped. So, yun nga, magpapakamatay na lang yung nagbabantay. Yun po ang order or yung charge doon po sa mga taga-Roma ng time na ito. Ngayon po, during the shaking, sa panahon na ikaw ay nahihirapan, tama ba? Sino po dito hindi pa nakakaranas ng problema? Ay, sana all po. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. May problema yan, pero hindi kailangan po. And sometimes, alam niyo po, hindi po yan yung, ako ito, ay mas matindi yung problema ko. Hindi ganun po eh. Bawat dinaranas natin problema, mahirap at mabigat po yan. Ano po, even yung mga kabataan kong hinahandalan, kung hindi ko sinasabi, uy, bata ka pa, hindi. Iyon yung level nila doon sila nahihirapan. Hindi ko na, madali lang yan. Hindi. Kung nahihirapan sila, I saw them, I stand in their feet, nahihirapan talaga sila. Ano po? So, ganun. During the shaking, habang tayo po nagkakaroon ng testing sa buhay natin, habang tayo nakakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon, anong ginawa ni Paul and Silas? First thing they did, in verse 25, yan, about midnight. Sino po dito gising pa ng midnight? Yan, ano po ka? Ayun. Si Kuya. Ato. Nagulat po ako kagabi. Ako minsan. Mag-aalas 10 na. Yung tao po sa park, yung mga bata. Sabi ko, ay wow, ang galing ng mga bata dito. Sabi po, pagka-alas 10. Nasa bahay naman, pero mga nagse-cellphone po, Pero ang galing pala dito sa Hong Kong, yung mga bata pag alas 10 naglalaro pa. So dito, makita natin, about midnight, Paul and Silas were praying. Anong ginagawa mo pag hating gabi na? Nakakanganda po, Ano? TikTok pa, po. But ano pong ginawa nila? Nanalangin sila. So, di po ba pagka sinabing lindol, ano po yung una natin maririnig? Meron pa sa balita, di ba yung mga intensity, yung magnitude, ilang magnitude yan? Dito po ba sa Hong Kong, lindol din? Hindi, sa Pilipinas po, lindol. Pero ayan, sabi, intensity, it is the power refers to the measure of shaking. Pain and persecution must not shake our faith. Amen. Na katulad nila Paul and Silas, mahirap na yung sitwasyon nila, ang ginawa po nila nanalangin. So, kamusta po tayo kapag tayo ay nakakaranas ng mga kagibigatan sa buhay? Kanya-kanya po tayo pinagdadaanan sa relationships, sa family, sa finances. Maraming mga bagay, pero the question is, how is our heart? What is the response of our heart? Ayun po. So, pain and persecution must not shake our faith. Yes, it is real. Nararamdaman mo, masakit. Tama po. But I hope na tayo, we must not base our faith on what is happening now. But we must base our faith na Lord, kahit imposible na, you can do it. Amen po. So, kaya po dito makikita natin yung word na certainty. Sabihin nyo nga po, certainty. Ayan, certainty is a state of being free from doubt. In Tagalog, tiyak. Kaya po dito, do not be swayed by intensity. Huwag tayong magpapadala sa intensity, but walk with certainty. Again, I want to repeat that. Do not be swayed by intensity, but walk with certainty.
na kahit lumayanig na, Lord, tiyak ako nandiyan ka sa aking buhay. Lord, tiyak ako kasama kita sa anumang pagsubok ng aking buhay. Amen. During the shaking, they prayed. Sumunod po, in verse 25, they sing praises to the Lord. Yan o, singing hymns to God. Sino po dito na bless kanina sa ating worship? Sabi po, kanina intensity, ngayon naman magnitude. Pag sinabing magnitude, it is the great size or extent of something. Measures the strength of the earthquake. Ayan po, may magnitude 7, 5, may mga point-point pa nga po yan. Alam niyo po, makikita natin dito na sila Paul and Silas. Tayo po sa buhay natin, kailan madaling magpuri sa Panginoon? Pag may blessing na, pag answered prayer na. Kahit di pa pinapataas ng worship leader, yung kamay mo, nakataas na. Kahit di pa pumapalakpak, papalakpak ka na. Tama ba? Pero po dito, the attitude of Paul and Silas, even in the midst of this situation, they still praise the Lord. Kaya po tayo sa ating buhay, na kahit nakakaranas tayo ng paghihirap, Lord, I still praise you. Amen. So that's the attitude. They were singing hymns, a song of praise that Christians sing to the Lord. Again, you sing to the Lord. Ayan. Ano ba yung mga example? Lalo po dati, kung alam yung how great thou art, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Yun po paulit-ulit. Ganun na, yun po ay nagawa through storms. Yung how great thou art, pagka po yan sinerch nyo, hindi po yan nagawa during celebration. Pero nagawa yan during deepest, yung mga malalalim na sitwasyon. Madaling magpuri kapag answer prayer tayo. Pero, masarap magpuri sa panahon ng nakakaranas ng pagsubok. Again po, hindi naman masama na masaya ka pagka ikaw ay answer prayer ka. Pero alam niyo po, the same thing happens. Sarap din magpuri sa Panginoon when you are in your deepest situation in your life. Praising God sets a different atmosphere. Hindi lang mood, hindi ka lang napapangiti. Pero pag sinabi different atmosphere, you can feel the presence of the Lord, you can feel the goodness of God. Instead na mag-murmur sila, hindi na po sila. Kaya dito, it sets a different atmosphere. Di po ba kayo, mapapareklamo sa Pilipinas po, sobrang init. Sabi ng kuya ko habang nagdadrive, wala pong aircon yung van. Well, nakakapangit yung init. Kasi nakagano'n daw. Minsan yung mga gano'n. Nakakakulot ng noo. Simple bagay, pero minsan mapapareklamo tayo. And how much more pag dumating na yung point na sobrang bigat na ng mga dinadala natin sa buhay, hindi po tayo mag-murmur. But magpuri tayo sa Panginoon. Pag po tayo nakakaranas ng pagsubok. So here po, keep the right attitude even in the face of great magnitude. Amen. Again, keep the right attitude even in the face of great magnitude. Ano ba yung right attitude? Hindi nag-murmur, kundi, Lord, tumatakbo sa Panginoon. Then, yun ba yung nangyari? During the shaking, after the shaking po, in verse 26, sabi po dito, verse 26, basahin na po natin to. Suddenly. Pagka po sinabi suddenly sa Tagalog, biglaan. Quickly and unexpected. Meron bang mga unexpected sa buhay mo? May mga sudden, di ba? Bukod sa sinurpresa ka ng birthday mo, di ba maraming mga suddenly, maraming mga biglaan. And here, when they pray and praise to the Lord, may suddenly nangyari sa kanila. In verse 26, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose.
So makikita po natin dito, may miracle na nangyari. Ano po? So sa buhay mo, may miracle na mangyayari sa iyo. Amen? Ano po? So the character of God here is God hears. Sabi mo sa katabi mo, God hears. Okay, nananalangin ka. Naririnig Ano ko po, pa. nananalangin kayo as corporate. Nakikinig ang ating Panginoon. Then sumunod po in verse 29 to 31. The jailers called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, they started nag-minister. Napunta sila sa prison. But they end up still ministering. Ano pong nangyari doon? May purpose. Nangyari pa rin yung layunin ng Panginoon. Kaya po sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Pagka may pagsubok, pag may shaking sa buhay mo, huwag kang titigil kasi may plano ang Panginoon sa iyo. Amen po? So there's, nangyari yung purpose ng Panginoon. And we can see here na ang karakter ng Panginoon, He moves. Sabihin mo sa katabi mo, God moves. Ayan, God moves. gumagawa at kumikilos ang Diyos. Minsan po hindi natin alam kung kailan. Minsan po hindi natin napapansin. Pero po, kumikilos ang Diyos. Pagmulat mo pa lang ng mata, may pagkilos ng Panginoon sa buhay. Ano po, there's hope. Ano po, there's life na binibigay sa atin ng Panginoon. So, ito po yung sinasabing unshakable. Now, ito po ay hindi lang basta-basta isang istorya sa Biblia, kundi po ito ay nangyari. Now, tayo bilang mga tumanggap sa Panginoon, hindi lang po sila magiging role model sa atin. But alam ko po, kanya-kanya tayong hinaharap ngayon. Ano po ang challenge sa atin? Makikita po natin merong 2 responses na pwedeng gawin ang mga tao. Unang respond po in Matthew 24 verse 10. Sabi po doon, many will turn away from their faith because of persecution. Pero alam niyo pangalawa, sa John 15 verse 4, sabi doon, remain in me and I remain in you. Amen. O pagka tayo dumadaan ng pagsubok, I hope po hindi tayo doon sa many will turn away from faith. Kaya ka nag-church, kaya ka nag-belong sa community ng mga believers. Ano po? Here, John 15 verse 4, remain in me as I also remain in you. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Ano po? Manatili tayo sa pananalangin. Amen. Manatili po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Manatili po tayo sa fellowship. Manatili po tayo sa pag-church. Ano po? At alam ko po hindi natin ito ginagawa traditionally. Pero po ito ginagawa natin because we love the Lord. Amen po. So I want to leave you that na there will be shakings in our life. But my encouragement this afternoon is to remain in the Lord. And as you remain, faithful ang Panginoon sa iyo. Ano po? Sabi doon, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. At ang mga nananatili sa Panginoon produces fruit. E sinasabi po nung pong tema nung May 1, 100-fold. Ano po, hindi yun natapos nung May 1. Yes. But sa bawat araw-araw, there will be 100-folds. Ano po? As we remain in the Lord, na kahit dumaranas ka ng pagsubok, Lord, yes, I will remain in you and I will be fruitful. Ano po? You are still able to share to other people na kahit ito may pinagdadaanan ka, ano po? Nakakapag-bring ka pa rin and joy, nakakapag-pray ka rin pa rin sa mga ibang tao. So, though the storm or though the earth be moved, may we yet lift our voices in prayer and giving thanks to God. For God hears and moves in times of shaking. Hallelujah. Amen po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we thank you po sa
hapon na ito. And we thank you for your words, God. This is not just happened, Lord, nung 2,000 years ago, but Lord, we believe na kaya mo rin gawin sa aming buhay. Na you can do miracles, Panginoon. That's why, Lord, I declare miracle will happen sa bawat mga kapatid ko na naririto. I pray, Lord, sa bawat mga kinakaharap namin, you are there, Lord. You see us. You see every tears, Panginoon, habang kami nananalangin. That's why, Lord, sino mang nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan, may they be found it, Lord, in your presence, in your word. And as they pray, Lord, we know, God, you answer every prayer. Patuloy kami mag-i-cling sa iyo, patuloy kami magre-remain sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.